Hello po, andito na naman ako, si Patsky Boy. Wow! For today's video ay mayroon po tayong tanggap na isang Samsung A12. Ang problema po ay wala pong display o walang ilaw. So, yan po pagka pinapa-under ko po yan, may naaninag po kung display. So, alam ko na agad yung problema nito. Yung pinaka ilaw po ay putol yung linya. So, andyan po yung bandang pyesa niyan sa may tabi ng CPU, pero sa mga katulad ko kasing baguhan lang po at wala pa ganong kaalam sa mga ganitong problema, ang pinaka-iniingatan po natin dyan ay yung CPU, yung katabi, dahil pag nasobrahan po sa init yan ay po pwede pong mamatay yung unit. So kailangan bago ka tumira ng mga ganito o mag-ayos ng ganitong unit ay naka-experience ka na kung paano, dahil 50-50 po ang labanan dito. At yan, kailangan pong takpan yung may pinaka CPU, dahil andyan po yung pinaka coil ng ilaw po. So ayan, kailangan po natin palitan yan. At nung una nga, nung nagpapalit ako nito, laging shorted o full short, dahil hindi ko pa alam yung mga ganitong problema na meron pa palang isang technique dyan. Ang akala ko talaga ay katulad ng mga A20s ay papalitan lang yung coil, okay na. Pero ito kailangan din pala palitan yung capacitor na yan, dahil yan ang pinaka-konektado para sa kanya. So yung nakikita yung motherboard, diyan ko po kukunin yung pamalit, dahil hindi naman porket Samsung or Vivo ay hindi na pwede yung pyesa. Kahit anong unit po yan, basta same po sila. So ayan, yan yung pamalit namin coil. Tatanggalin natin yan at yan ang ililipat natin, at saka kukuha rin tayo ng capacitor na ililipat din natin dun sa tinanggal natin. So ayan, kaya pala naging tatlo yan. Nagreserba lang ako, baka hindi mag-compatible, para hindi na ako pabalik-balik sa aking ginagawa. So pasensya na po, medyo pause ako dahil itong mga nakaraang araw ay inuubo po ako. So masakit yung lalamunan ko. Hindi nga po sana ako mag-voice over ngayon. So naisipan ko lang mag-voice over dahil minsan nakakamiss din marinig ang sarili mong boses. Kaya nga pala ako pause dahil kagabi lang ay concert kami ng aking asawa. So ito ang kinalabasan. So ayan na po, nailagay na po yung coil at saka yung capacitor. So titestingin na po natin yan kung may ilaw na ba o may display na. So ayan, kailangan brusin muna natin yan ng tinay para maging malinis. So ayan, okay po. So brush lang, brush ulit. Excuse me po. So ayan, try na po natin kung working po ba yung gawa natin. At kailangan pag tinry natin yan ay hindi muna natin ilalagay yung mga camera, dahil pagka nag-failed yung unang gawa natin, mapapagod ka lang, kalas baklas. So ayun po, working, one shot, one kill. So okay na po. May ilaw na at may display na. Akala nga ng customer ko nung pagdating nila sa akin, sabi, Kuya Pads, paki-check nga po ng cellphone ko dahil matagal nang walang display, LCD po ang sira, sabi ng Samsung. So nagtry ako ng LCD, pagka-try ko walang display. So alam ko na agad yung salarin at sinabi ko sa customer ko na, ma'am, hindi po LCD ang sira ng unit niya, dahil marami na po akong na-encounter na ganito. So ayaw pa nga nila maniwala nung umpisa. Pero nung nagawa ko na, sabi nila buti ay hindi namin pinagawa sa Samsung dahil baka mamaya baklasin nila yung LCD. Pero hindi po ganun. Siyempre ang mga service center o mga technician namin na katulad na technician namin nasa mga mall, hindi naman yung basta-basta magtitira o kaya magbabaklas ng unit kung hindi rin nila matitesting. Para lang din po ito sa mga viewers na customer o client na nag-iisip minsan ng masama. Pare-pares lang po kami. Pero ang hindi namin pinagkaparehas yung mga ibang kapwa technician namin dyan, minsan ay yung sinasabi nila nangangahoy. Pero hindi po ganun lahat. At saka hindi na po uso ang kahoy. Ang uso na po ngayon ay mga bakal na. Wala nang kahoy ngayon. So ayun lang po. Okay na po yung unit. So ipipix na po natin. At para may bigay natin sa may-ari. So ayan, lalagay ko rin fingerprint at ipipix na natin, itatakpan na natin yan. Ating SIM tray. So ayan na po, may display na po. So tuwang-tuwa po yung customer ko. Kung napapanood nyo po ito, ma'am, sir, shoutout po sa inyo.
swerte nyo po dahil purig pa rin yung LCD niya, kasi kung nagkataon na papalitan natin ng LCD is replacement na po. So tuwan-tuwa po yung mga customer ko, sabi nila mas mabuti po yung ginawa nyo kaysa sa nagpalit ng LCD, kasi kahit pa paano alam nilang orig na LCD pa rin nila. So ayan, sa mga nais po magpagawa dyan, mag-PM lang po kayo or mag-chat para mapag-usapan natin yan. So yun lamang po, maraming salamat, ingat!